Kaya mo bang batuhin ang Diyos? Magandang araw ng Biyernes sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Isang linggo na lamang po at Biyernes Santo na. Kamusta po ba ang ating paghahandang espiritual? Handa na ba tayong pumasok sa mga mahal na araw? Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Matunghayan natin sa pagbasa ngayon ang lumalalang tensyon sa pagitan ni Jesus at mga Hudyong umuusig sa Kanya dahil di umano sa salang paglapastangan na siyang tema ng ating mabuting balita. Dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa ang itinuro ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit niyo ako binabato?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Binabato ka namin hindi dahil sa isang mabuting gawa, kundi dahil sa paglapastangan sapagat kayong ikaw ay tao, itinuturing mong Diyos ang iyong sarili." Sumagot sa kanila si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa batas ninyo, aking sinabi, mga Diyos kayo? Kaya tinatawag na mga Diyos ang mga tumatanggap ng salitang ito ng Diyos, at hindi mapawawalang saysay ang kasulatan. Kung gayon, nang sinabi kong ako ang anak ng Diyos, ako na pinabanal ng Ama at sinugo sa mundo, bakit niyo sinasabing paglapastangan ito? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Kung ginagawa ko naman, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala naman kayo sa mga gawa. Kaya alam na alam nga ninyo na nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama." Kaya muli nilang pinagtangkaang dakpin si Jesus, ngunit nakatalili siya sa kanilang kamay, at muli siyang lumayo pakabilang ibayo ng Jordan sa lugar na pinagbibinyagan ni Juan sa simula. At doon siya nanatili. Marami ang pumunta sa kanya at kanilang sinabi, "Hindi nga gumawa ng anumang tanda si Juan." Pero nagkatotoo nga ang lahat ng sinabi ni Juan tungkol sa kanya, at do'y marami naniwala sa kanya. Kaya mo bang batuhin ng Diyos? Lagi natin nababasa ang bahaging ito ng mabuting balita na tinangka ng mga taong batuhin si Jesus dahil para sa kanila, ipinapantay niya di umano ang kanyang sarili sa Diyos. Mauunawaan natin ito mas malinaw kung titignan natin ang kultura ng mga Hudyo. Isang napakalaking pagkakasala para sa kanila ang angkinin ang pagiging Diyos dahil para sa kanila, iisa lang ang Diyos. Ang pambabato ang isa sa mga paraan ng kaparusahan sa kanilang panahon. Kaya nga kung may mga ganitong pagkakataon, binabato nila ang mga may pagkakasala. Pero alam nating lahat na hindi nagpapanggap si Jesus. Alam natin na siya at ang Ama ay iisa, na siya ang anak ng Diyos. Marahil, may mga ganito ring pakiramdam ang mga tao muntik nang bumato kay Jesus. Hindi nila maituloy-tuloy dahil nakikilala nila siya at nakikita nila ang kanyang mga kagila-gilala sa ginagawang himala. Naranasan nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit, ang pagsasalita ng pipi, pagkakarinig ng bingi, maging pagkakita ng mga bulag. Higit sa lahat, nakita nila mismo ang muling pagkabuhay ng namatay. Alam ng mga Hudyo na mga tanda ito ng kapangyarihan at gawa ng Diyos, ng Mesiyas na ipinangako. Handa na silang bumato, pero hindi nila maipukul-pukul dahil natatakot din sila. Hindi nila kayang batuhin ng Diyos. Kaya nga, nagpatuloy pa rin si Jesus. Pero kahit batuhin pa nila si Jesus, hindi siya titigil sabihin ang katotohanan at ipahayag ang paghahari ng Diyos sa sanlibutan. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, mahilig tayong bumato ng maraming problema at paratang sa Diyos. Minsan, grabe tayo pumukol ng kasalanan na labis na ikinasusugat ang puso ng Diyos. Hindi natin napapansin ang dakila niyang awa at gawa na nasa paligid natin.
mga araw-araw na himala mula sa pagsikat ng bagong araw hanggang sa paggaling sa mga may karamdaman. Hindi natin makita dahil binubulag tayo ng katigasan ng puso, kasalanan o takot. Sa papalapit ng mga mahal na araw, ipinakikita at ipinapaalala sa atin ng Diyos na kahit ilang beses natin siyang batuhin, pukulin, o lumatay man ang daang-daang latigo sa kanyang katawan, tatanggapin niyang lahat. Dahil kahit kailan, hindi niya iiwan ang kanyang minamahal na bayan. Hindi siya titigil, hindi siya mapapagod. Lagi niyang ituturo ang daan ng kapatawaran at kapayapaan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.